depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Totoo ba yung kasabihan na pag sinabing kung kayo talaga, kayo talaga? Isa to sa mga pinaka-famous questions na na-ask sa akin. At ang sagot ko is kung believer ba ako ng kung kayo talaga is kayo talaga. Oo. Believer ako ng kung kayo talaga, kayo talaga. In the very first place, kahit ano man ang reason kung bakit kayo naghiwalay, either bad or good reason to break up, either nagkarambulan yung family nyo, nagkarambulan sa family sides, at hiniwalayan ka niya, nakahanap siya ng iba, kahit anong uri ng struggles or anong uri ng trials ang dumaan sa inyo, kahit sabihin natin na hindi lang siya bagyo, hindi tsunami pa, di ba? Paka-exaggerated na natin. Sabihin na natin tsunami ang dumaan sa relasyon nyo. Talagang malaking tsunami. Talagang lumindol ang relasyon, nagkawasak, nagkahalo-halo, nagkanda gulo-gulo. All I can advise is huwag ka ma-stress. Kasi kung kayo talaga, kayo talaga. Ganun yun. Kaya wala kang dapat ikalungkot kung hindi kayo magkatuluyan. Kasi kung hindi kayo magkatuluyan, ibig sabihin nun, hindi talaga para kayo sa isa't isa. Pero kung mahal nyo pa ang isa't isa at nararamdaman nyo naman yan, nararamdaman niya na mahal mo pa siya, nararamdaman naman niya na mahal ka pa niya, I do believe darating ang panahon, magkakasundo rin yun, di ba? Magkakatagpo din kayo. And kaya ako sinasabing believer ako nito. Paano kung ikaw, yung mindset mo, gusto mo siya na talaga, pero hindi naman talaga kayo para sa isa't isa? Ay doon ka magkakaproblema sa buhay nun. Di ba? Talagang doon ka magkakaproblema sa buhay. Kasi para mo sinabing gusto mong maging Amerikano pero Pilipino ka. Parang ganun eh. Para tayo naglolokohan sa side na yun eh. Parang sinasabi mo, oh gusto ko, Amerikano ako. Pero hindi, Pilipino ka. Yan yung dugo mo. Yan yung bagay na hindi mo na kayang palitan kahit anong gawin mo. At kapag na-stress ka pa sa bagay na yan, lalo lang lalaki ang problema mo. Kahit na wala naman talaga dapat problema. Kaya kung hindi talaga kayo para sa isa't isa, tanggapin mo na lang. So ito ang advice ko sa'yo. Right now, mas maigi siguro kung tanggapin mo ang katotohanan na kung kayo talaga. Wala nang argumento doon. Di ko na pahabain pa to. Kung kayo talaga. Kung hindi kayo, edi hindi kayo. Huwag mo na problemahin yan. Ang problemahin mo yung mga bagay na pwede mong i-fix. Kasi yung sitwasyon na yan, hindi mo naman kayang i-fix yan eh. Lalo na kung ang daming yung pinag-awayan, ang daming reasons ng hiwalayan nyo. Minsan, naghiwalay kayo dahil pareho nyong kasalanan o pareho nyong ginawa. Pero minsan, naghiwalay din kayo dahil hindi nyo naman ginusto na maghiwalay kayo. Mas mataas yung chance na magbalikan kayo kung hindi nyo ginusto yung hiwalayan nyo. Kumpara dun sa mga ginusto nila na naghiwalay sila, di ba? Ganun. Kaya, the main point here is just don't be discouraged. Huwag kang masyadong mawalan ng pag-asa. Huwag kang masyadong mawalan ng, alam mo yun, mawalan ng pagmamahal sa nangyayari. Siguro ang main point ko lang, huwag mo masyadong i-stress ang lahat. Just be satisfied with one word. Kung kayo. Bahala na ang destiny, bahala na ang bathala. Bahala na ang Diyos na gumawa ng paraan. Kung talagang kayo para sa isa't isa. Pero kung hindi kayo para sa isa't isa, end of argument. Wala na tayong dapat pag-usapan pa sa bagay na yan. Ang pinaka-ma-advise ko sa'yo is mag-move on ka na. Kalimutan mo na ang nakaraan. At pagkatapos, ayusin mo na ang buhay mo. Kasi yung bagay na yun, hindi mo naman ma-fix yan. Maniwala ka sa akin. Kahit mas magaling ka pa na psychologist kaysa sa akin, hindi mo ma-fix ang bagay na yan. Ang makaka-fix dyan is panahon at oportunidad. Kung mabigyan kayo ng panahon sa isa't isa at oportunidad sa isa't isa, yan yung makakapag-fix dyan. Pero kung i-fix mo yan ng sarili mong paraan, hindi mo ma-fix yan basta-basta. Kaya lahat na nai-stress, nadidepress, nababaliw, nasisiraan ang ulo sa breakup, just be satisfied with this word.
Kung kayo, kayo talaga. Huwag mo nang pahirapan ba ang sarili mo. Bagkus mahalin mo ang sarili mo. Anyways, kung may mga questions ka na di ka nasasatisfied kapag hindi nasasagot, di mag one-on-one coaching na lang tayo. Para at least matahimik ka sa mga katanungan mo. So, yun lang siguro ang pinakamadidiscuss ko tonight. I love you guys. Thanks for watching.